Nang marinig ni Jocelyn ang sinabi nito ay kaagad na tumigil siya mula sa kanyang pag-iyak at tila ba minsan na umatras ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Hindi niya rin inaasahan na titigil siya sa kanyang pag-iyak ng ganun-ganun lang. Samantalang kani-kanina lang ay halos hirap na hirap siyang pigilin ng kanyang mga luha. Sa kabilang banda naman ay halo-halong emosyon ang naramdaman ni Carter sa mga sandaling iyon. Takot na takot ka ba na halikan kita? Nanunuksong tanong niya rito. Hindi sumagot si Jocelyn. Tinaas niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi nito gamit ang kanyang mapapayat na mga daliri. At napatitig sa mga maitim nitong mga mata. Napakalalim ng mga ito at napaka-imposibleng mabasa o ni maaninag man lang ang mga emosyong nakatago sa mga mata nito sa mga oras na yon. Bigla namang tinagilid ni Jocelyn ang kanyang ulo dahil hindi na niya matagalan pang mga titig nito sa kanya. Hindi niya rin magawang ibuka ang kanyang bibig ng mga oras na yon dahil sa labis na pagkapahiyang nararamdaman niya. Dahil rito'y kagad din naman siya nitong binitawan at pagkatapos ay bumalik na ito nang tuluyan sa pwesto nito at tahimik na ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Sa mga oras na yon ay mas banayad at puno ng ingat ang pagpapaandar ng sasakyan. Ilang sandali nga lang ay tuluyan na silang nakarating sa kanilang bahay. Agad na dumiretso si Jocelyn sa kanyang silid at dali-daling naghanda ng kanyang damit at pumasok sa banyo para maligo. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagod ng mga oras na yon at ang tanging gusto na lamang niya ay ang makapagpahinga. At tungkol naman sa pagkikita kay Roxanne at Carter ay ayaw na niya munang alalahanin at intindihin niyon dahil ayaw niyang mas lalo pang sumakit ang kanyang ulo. Napakaraming nangyari sa araw niyon at kailangan niya na munang ikalmang sarili niya. Bukod pa doon ay magiging maayos lang ang kanyang mga baby kung makakapagpahinga siya ng maayos at makakatulog ng maayos nang walang ibang iniisip. Ngayon ay ang kanyang mga baby munang pinaka-importante sa kanya ngayon at wala nang iba. Pagkalabas niya ng banyo ay kaagad siyang dumiretso sa kama upang mahiga na ng hindi na lumilingon pa sa kama at laking gulat niya nang bigla na lamang may mga pares ng mga kamay na yumakap sa kanyang payat na katawan. Sa isang iglapay ang kanyang payat na katawan ay nakapatong na sa katawan ni Carter. Ang kanilang mga katawan ay wala ng distansya sa isa't isa. At ang hininga nito'y tumatama sa kanyang mukha ay ganun din siya. Rinig na rinig rin niya ang bawat pagtibok ng puso nito ng mga oras na yon. Nakapatong ang kanyang ulo sa mismong tapat ng dibdib nito. At nang magangat siya ng kanyang ulo ay kaagad na nasalubong ng kanyang mga mata. Ang napakagwapo at walang kapintasang mukha nito. Wala ni isang nagtangkang gumalaw sa kanilang dalawa. Nanatili siyang nakapatong sa ibabaw nito tahimik na nakikinig sa bawat pagtibok ng puso nito. Wala rin itong sinabi sa kanya at nakatitig lang din sa kanyang mga mata. At parehas na parehas lamang sila. Walang ibang maririnig sa buong paligid dahil napakatahimik at tanging mga paghinga lamang nilang dalawa. Ang ingay sa buong silid. Ilang sandali pa nga ay tuluyan nang nagsalita si Carter. Ikaw siguro talaga ang taong nakita namin ni Roxanne sa ospital kanina, Jocelyn. Sabi nito sa kanya. Hindi siya nakasagot sa sinabi nito at pagkatapos ay pinigil niya sariling malaki ang mga mata. Di ba sabi mo'y nasa school ka? Bakit mo nagawang magsinungaling sa akin? Dagdag pa nitong tanong sa kanya. Napalunok siya bigla ng mga oras na yon. Sa totoo lang ay ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon dahil nagpapaalala lamang sa kanya yun ng pagkukulang nito at kawalan ng malasakit sa kanya bilang asawa nito. Hindi pa rin siya sumagot dito. Samantalang pagkatapos magtanong ni Carter kay Jocelyn ay naghintay siya ng ilang minuto para sa sagot nito ngunit wala itong naging sagot o nipaliwanag man lang sa kanya. Dahil rito'y bigla na lamang niyang naalalang nakita niya kanina nang maabutan niya ito sa harapan ng school, katabi ang isang lalaki habang nakangitit nakita pa niya na may inabot ito sa lalaki. Nang maalala niya ito'y bigla na lamang siyang nakaramdam ng tila ba hindi niya mapangalan ng emosyon. Nang hindi niya mahintay ang sagot ni Jocelyn ay nagpatuloy siya. Kaya ba pinaghirapan mo magsinungaling sa akin ay dahil lang sa lalaking yun at para makapag-date kayong dalawa? Tanong niya rito. Napaisip si Jocelyn na hindi na lamang niya papansinin ng mga tanong nito. Ngunit hindi niya napipigilang mag-react sa sinabi nito sa kanya. Biglang napakunot ang noon niya at nagsalubong ang mga kilay niya. Umahon bigla ang galit sa dibdib niya ng mga oras na yon. At tinitigan to sa mga mata na halos magapoy ang kanyang mga mata. Carter, paano mo nasasabing mga yan at paano mo nagagawang gawan ako ng kwento? Jocelyn, nakita ng sarili kong mga mata, pagdadahilan nito sa kanya. Porke ba nakita nito na magkasama sila ni George kanina ay nagdi-date na kagad sila? Carter, inamin ko na kasama ko nga kaninang lalaki sa gate ng school. Ngunit hindi ba't normal lang yon para sa isang kaibigan o kakilala?
Sino kayo nakikipag-date sa ating dalawa ha? Pinagbibintangan mo ko samantalang kayo ni Roxanne ay mas malala pa. Ikaw ay may asawa na pero ano, araw-araw kang pumupunta sa ospital para lang makitang babaeng baliw na baliw sa'yo. Pag ginagawa mo yun, hindi mo ba naiisip ko anong mararamdaman ko? Puno ng sakit na tanong niya rito. At ang Roxanne na yon, alam niyang may asawa ka ng tao pero bakit ba patuloy ka pa rin niyang hinahabol-habol at kinukulit? Tanong niyang muli dito. Alam mo Carter, ako napakatapat ko sa'yo. Sobra pa sa salitang tapat at pero ngayon, pinapalabas mo na ako ang may kasalanan sa'yo. Pagkatapos niya magsalita ay mabilis siyang umalis mula sa ibabaw ni Carter. Aalis na lamang siya doon at lilipat ng silid. Hindi niya kayang makasama ito kahit na saglit lamang dahil sa sobrang magkahalong inis at sakit dahil pakaramdam niya tila ba nasasakal siya. Paano nito nagagawang mga yon? Carter, isa kang malaking gago. Hindi mo ko pwedeng pagsabihan ng mga ganyan. Bagay dahil lang sa mahal kita. Inis na sambit niya sa isip niya. Kung tutuusin ay may mga kasalanan naman talaga si Roxanne, ngunit sa halip nitong sisihin nito ay sa kanya pa nito ibinaling ang lahat. Joke ba ito? Dahil parang ng mga oras na yun ay parang gusto niyang matawa dahil dito. Siya si Jocelyn na mahal ito at kaya niyang magdusa kahit na hindi naman talaga niya kasalanan dahil mapagbigay naman siyang tao. Kaya wala siyang pakialam kung tama o mali ba yun. Ngunit sa puntong iyon hindi na siya papayag na paulit-ulit na lamang siya nitong sisisihin kahit na hindi naman siyang mali. Bumaba siya ng kama. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Nilingon niya ito. Wala kang paki kung saan man ako pumunta. Hindi mo ko pwedeng kontrolin. Matapang na sagot ni Jocelyn dito at mabilis na humakbang patungo sa pinto. Nang nasa tapat na siya ng pinto'y kaagad na binuksan ni Jocelyn at takma na sana siyang hahakbang palabas. Nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Carter at tinila siya pagkatapos ay sinara nitong pinto. Ano bang problema mo ha? Gusto mong lumabas at karapatan kong pumunta sa kung saan ko gustong pumunta? Bakit mo ba ako pinipigilan ha? Karapatan? Malamig na tanong sa kanya ni Carter habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bakit mo gustong lumabas? Dahil ba hahanapin mong lalaking yun kanina? Saan mo ba nakilalang lalaking yun ha? Nang marinig naman ni Jocelyn ang sinabi nito na lalaking yun, bigla na lamang nalungkot si Jocelyn. Ilang beses siyang tinulungan ni George at ang pagtawag lamang dito ng lalaking yun ay tila ba napakawalang utang na loob para sa kanya. Carter, meron siyang pangalan at apelyido kaya pwede ba? Huwag mo siyang tawagin na lalaking yun lang. Samantalang na marinig naman ni Carter ang pagtatanggol ni Jocelyn. Sa lalaki yun ay mas lalo lamang nadagdagan ng galit na naramdaman niya ng mga oras na yon. Sa halip, sa isip niya ay parang napakatagal na niyang hiyatang hindi nagagalit na sobra. Sa natatandaan niya yung huling beses na nagalit siya na sobra noong pinilit siya ng kanyang lolo. Napakasalan nito at hindi man lang siya nagkaroon ng kahit na kaunting pag-asa na manalo dito at wala siyang nagawa, kundi ang tanggapin na lamang ito. Kahit na noong araw na pinaalis ng kanyang lolo si Roxanne, wala siyang nagawa kundi panoorin lamang ito. Habang naglalakad palayo sa kanya, tuluyang iniwan siya at noong mga panahong iyon ay hindi naman siya nagalit kay Jocelyn dahil wala namang kasalanan tungkol doon pero sa mga oras na mismo na yon ay talagang galit siya rito at hindi lang basta galit kung hindi galit na galit. Sa tansya niya ay ilang araw nang magkakilalang mga ito at masyadong nitong pinapahalaga ng lalaking yon. At halos ipagtanggol na rin ito sa kanya. Carter, napaka-unreasonable mo. Inis na sabi nito sa kanya. Samantalang dahil sa sobrang galit na galit siya ay bigla na lamang napatulong luha sa kanyang mga mata. Bakit ikaw ha? Isang tawag lang ng dati mong kasintahan, handa kang iwan ng lahat para lang makasama siya. Kahit na sobrang busy ka dahil ano? Hinihiling niya na alagaan mo siya at asikasuhin mo siya, hindi ba? Carter, bakit parang napaka-unfair mo naman yata? Puno ng sakit na tanong ni Jocelyn. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ba okay lang sa akin na pwede kang pumunta? Sa babaeng mahal mo't pagkatapos kapag kailangan mo ko sobrang kailangan mo magparaos ay handa akong punan ng tungkulin ko sa'yo bilang asawa mo. Dapat ganun ka rin. Pwede rin ako makipagkita sa iba't pumunta sa kung saan ko gusto, hindi ba? Dagdag pa niya habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hindi ito sumagot. Pero bakit ikaw pwede tapos ako hindi? Dahil sa sobrang sama ng loob ni Jocelyn, hindi na niya nakayang pigilan pang kanyang bibig at tuloy-tuloy na lumabas. Mula ritong mga gusto niyang sabihin. Nakipagtitigan siya kay Carter kahit na alam niyang galit na rin ito dahil halos mamula ng mga mata nito at maglabasan na rin ang mga ugat nito sa noo, ngunit wala siyang pakialam. Ulitin mo nga sinabi mo, malamig na sabi nito sa kanya. Nang mga oras na yun, walang anumang takot na nararamdaman si Jocelyn habang nakatitig sa mga mata. Determinado na siya at buong-buo ng loob niya na sabihin dito ang lahat ng hinanakit niya rito. Carter, bakit ikaw? Palagi mo nalang pinupuntahan sa Roxanne ha?
Hindi porket kasal tayo, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Pwede kang pumunta sa babaeng yun, pero pag ako na, bawal dahil magagalit ka. Nang matapos siyang magsalita ay tiningala niya ito at nakita niya mga mata nitong halos mag-apoy sa labis na galit. Ang mukha nito'y namumula dahil sa pagpipigil ng galit at ang aura nito ay kasing lamig ng yelo. Nang mga oras na yon, napakatalim na mga titig nito at kung nakakamatay lang siguro ang titig nito, ay baka kanina pa siya bumulagta sa harap nito mismo. Sa mahabang panahon magkasama silang dalawa, ngayon pa lamang niya nakitang ganito ito. Sa totoo lang habang tumatagal siya nakatitig sa mga mata nito ay nakaramdam na siya ng takot. Pakaramdam niya pa'y tila ba inalay niya ang sarili niya sa isang galit na lobo ng mga oras na yon. Muli siyang gumalaw upang muling tumalikod, hinawakan niya saradura ng pinto at tanda na sanang pihitin dahil gustong-gusto na niyang umalis doon. Ngunit mabilis na hinila ni Carter ang kamay niya sa pangalawang pagkakataon. Ang mga palad nito ay sobrang init at nakakapaso. Huwag kang lalabas, mariing sabi nito sa kanya. Biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit ba Carter masyado mo kong hinihigpitan? Dahil ba asawa mo ko? Ganun ba ha? Sunod-sunod na tanong niya rito na may halong galit. Dahil sa sobrang galit ni Carter kay Jocelyn, bigla na lamang niya itong hinila papunta sa kama at inihiga ito doon. Akmang babangon na sana si Jocelyn na bigla na lamang pumataw sa kanya si Carter. At ang kanyang mga kamay mahigpit nitong hinawakan sa magkabilang panig ng kanyang ulo. At ang kanyang mga binti inilak nito gamit ang mga paa nito. Carter, ano bang ginagawa mo? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Hindi ako makagalaw. Galit na anas ni Jocelyn. Habang pilit na kumakawala sa ilalim nito ngunit wala siyang magawa. Hindi nagawang sumagot ni Carter at nanatiling nakatitig lamang sa kanyang maitim na mga mata. Ang kanyang katawan ay bigla na lamang nanlamig dahil sa titig nito at bigla siyang nakaramdam ng takot na baka kung anong gagawin nito sa kanya. Dahil sa ginawa nito at hindi na nga siya tuluyang nakagalaw. Carter, ano ba? Saan mo lang nagagawang mga bagay na to? Bakit hindi mo gawin kay Roxanne ang mga to, ha? Sabi niya rito habang nangingit-ngit sa labis na galit. Habang tumatagal ay mas lalo lamang nakaramdam ng lungkot si Jocelyn dahil wala na itong ibang ginawa kundi ang saktan at pahirapan lang siya. Oo, tama ka nene, sabi nito at bigla na lamang bumaba ang mukha nito sa kanya. At mabilis siyang hinilikan ng mapusok at napaka-agresibo. Sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang nablangkong isip ni Jocelyn. Nene, napakalambot ng pagkakabigkas nito sa kanyang palayaw at itong unang beses na narinig niyang tinawag siya nito sa pangalan niyang yun. Nasanay kasi siya na ang laging tawag nito sa kanya ay Jocelyn. Ngunit dahil nga sa pagtawag nito sa kanya ng nene, ay kagad na nagpalambot sa kanya. Napakalit ng bagay lamang na gusto niya. Kahit na konting pag-aalag at pag-aalala lamang sana mula dito sapat na sa kanya. Ngunit kahit na ganun kalit lang ang gusto niya ay hindi man lang ito maibigay sa kanya nito. Hanggang sa bigla na lamang niyang naramdaman ang pagsakit ng bibig niya. Nang mahila siya mula sa kanyang pag-iisip ay nakita niya na nakatitig sa kanya si Carter at madilim ang mga mata nito. Anong iniisip mo? Ibinuka ni Jocelyn ang kanyang bibig upang magsalita na sana nang muli itong magsalita at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makasagot. Sa kabila ng paghalit na ginawa ko sa iyo ay nadistract ka pa rin. Bakit Jocelyn? Iniisip mo na naman bang lalaking yun? Tanong nito sa kanya gamit ang napakalamig na tinig. Ang mga salitang binitawan ni Carter ang nagpagising kay Jocelyn. Napakahaplo siya sa kanyang bibig gamit ang kanyang dilat pagkatapos ay napangiti na parang tanga dahil sa katangahan niya. Bakit ba napakatanga niya pagdating kay Carter? Bakit ba siya naapektuhan sa pagbanggit nito ng palayaw niya? Anong iningiti mo? Tanong nito sa kanya. Biglang napakunot ng noo si Carter na makitang ngiti sa mga labi ni Jocelyn. Bigla siyang hindi naging komportable dahil sa ngiti nito. Hanggang sa mga oras na yun hindi pa rin siya makapaniwala at gulat siya sa mga naging reaksyon nito sa kanya. Pakiramdam niya tuloy habang tumatagal ay palayo ng palayo yung loob nito sa kanya. Bakit ayaw mo sumagot? Salubong ang kilay niyang tanong dito samantalang sa halip na sumagot si Jocelyn ay pinagdikit lamang niyang kanyang bibig at dahil sa hindi niya pagsagot ay mas lalo lamang nagalit sa kanya si Carter at hinawakan ng baba niya at bahagyang pinantay ang mukha nito. Jocelyn, magsalita ka, pwede ba? Inis na sabi nito. Ayaw kong sumagot. Malamig na sabi niya rito, bakit nga ayaw mo sumagot? Napakasimple lang ng tanong ko, muling sabi nito sa kanya. Pagkatapos nitong magtanong sa kanya ay bumalot sa buong silid ang nakakabinging katahimikan. Dahil sa ayaw niya sumagot, nanatili lamang siyang nakita sa mga mata nito. Dahil sa ayaw sumagot ni Jocelyn sa kanya ay kung ano-ano na lang pumasok sa isip ni Carter. Jocelyn, siya yun tama, tanong niya rito. Agad namang nagsalubong ang mga kilay nito dahil sa tanong niya. Sinong siya? Nalilitong tanong niya dito sa kanya. Tama na ngang pagkukunwari mo, malamig na sabi niya rito.
Nung bago tayo ikasal, di ba, sinabi mo sa akin na may isang lalaki ka nagugustuhan na matagal na panahon, hindi ba? At nung sinabi ko sa'yo maghihiwalay na tayo, nabanggit mo ulit yun sa akin. Siyang lalaki yun, hindi ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Pagkatapos niyang magtanong, bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib nang wala sa oras at tila ba pinigayon at bigla na lamang siyang hindi naging komportable dahil dito. Dati lagi niyang hinihintay ang araw na tuluyan na nga silang maghihiwalay ni Jocelyn at muli na silang babalik sa kanya-kanya nilang mga buhay at magiging magkakilala na lamang. Ngunit ngayon dahil sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng lungkot bigla-bigla dahil sa pag-iisip na maghihiwalay na silang dalawa at tuluyan na itong aalis sa buhay niya para maghanap ng ibang lalaking makakasama nito sa buhay. Nagsiselos ba siya? Ano bang nangyayari sa kanya? May sakit kaya siya kaya kung ano-ano na lang pumapasok sa isip niya? Sagutin mong tanong ko. Muling sabi niya kay Jocelyn na tila isang investigador na pilit nung pinapaamin kahit na ayaw nitong sumagot sa kanya. Sa halip na sumagot ay ngumiti lamang siya muli dito. Ngunit alam niya ng mga ngiting iyon ay punong-puno ng kalungkutan. Sa mga oras na yon, hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman at hindi niya alam kung anong eksaktong salita para ilarawan yon. Carter, bulag bang mga mata mo? Hindi ka malang ba marunong makiramdam? Tanong ni Jocelyn sa kanyang isip. Minahal niya ito sa mahabang panahon, ngunit sa kasamang palad, hindi nito yun maramdaman at ang akala nito ang mahal niya ay ibang lalaki. Napakalaking katatawanan yun para sa kanya. Napakamanhid naman yata nito masyado. Dahil dito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mas lumawak pang kanyang ngiti sa labi. Tumitig siya kay Carter at malamig na sinalubong ang mga mata nito. Malaya kang isipin kung anong gusto mo, sagot niya rito. Wala nang dahilan pa para ipaliwanag niya pa rito ang sarili niya o sabihin ditong hindi yun ang lalaking nakita nito. Alam niyang mahihirapan lang siyang magpaliwanag kaya pinili na lang niyang hindi yun pansinin. Hindi na bale na lang, siya pala talaga. Bulong nito, ang kinang ng mga mata ni Carter ibigla na lamang lumabot ng dilim dahil sa kanyang nalaman. Binaba niya ang kanyang ulo sa leeg ni Jocelyn at ang kanyang hiningay dumapo sa balat nito. Nanatili siya sa ganong ayos na hindi nagsasalita at niyakap lamang ito ng mahigpit. Samantala dahil sa ginawang pagyakap nito pagagalitan niya sana ito ngunit pinili na lamang niyang tumahimik. Hindi niya inakalang magiging ganito ang kilos nito ngayong gabi. Isa pa'y ang kalungkutang nakita niya sa mga mata nito, ano kayang ibig sabihin nito? Nalulungkot ba siya dahil nakakala nitong lalaking matagal na niyang nagugustuhan ay si George? Ngunit sa huli na ipiling niya ang kanyang ulo at winaksi yun sa kanyang isip dahil napaka-imposibleng mangyari yon. Napaka-imposible talaga, bakit naman sana ito malulungkot? Wala naman itong nararamdaman sa kanya at higit sa lahat, wala naman itong pakialam sa kanya. Kung totoong nalulungkot man ito, hindi dahil yun sa nalaman nito, kundi dahil natapakan ng ego nito at ang asawa niya ay may nararamdaman para sa ibang lalaki. Wala itong kinalaman sa kanya at lalo na sa pag-ibig, wala talaga. Pinilig niyang muli ang kanyang isip dahil sa kung ano nung pumapasok sa kanyang isip. Si Carter ay mahal si Roxanne at hindi naman to pwedeng magmahal ng dalawa. Jocelyn, tawag nito sa kanya at pagkatapos bigla na lamang tong tinahas ang ulo at seryosong tumingin sa kanya. Gamit ang madilim nitong mga mata. Ganun mo ba siya kamahal? 10 taon? Buong 10 taon mo siyang minahal at hanggang ngayon ay gusto mo pa rin siyang makasama? Tanong nito sa kanya. Ang mga mata nito ay napaitim. Habang nakatitig sa kanya, napakurap siya bigla't pagkatapos ay tumango. Oo, ganun ko na nga siya katagal minahal. Samantalang pakiramdam ni Carter tila ba isang baliw na nakikinig sa kanyang asawa tungkol kung gaano niya kamahal ang ibang lalaki. Ganun ba talaga mapagmahal? Muling tanong nito sa kanya. Oo, parang ikaw lang din. Pareho lang tayo, hindi ba't mahal na mahal mo si Roxanne? At kahit na napilay ang kanyang mga pay, hindi mo pa rin siya kinalimutan. Mahinaong sagot ni Jocelyn dito habang nakatitig pa rin sa mga mata nito. Kung ikukumpara mong pagiging mapagmahal mo sa akin ay wala akong panama sa'yo. Sabi nito sa kanya bigla. Tama ka, walang-wala talagang panamang pagmamahal mo. Sagot naman niya dito. Pagkatapos sabihin niyo ni Jocelyn, bigla na lamang sumakit ang puso niya nang wala sa oras. Galing talaga sa puso niyang huling sinabi niyang iyon. Talagang hindi niya rin maipagkukumpara ang pagmamahal nito para kay Roxanne. Dahil sa kabila ng pagpapakasal nito sa kanya ng ilang taon at hindi pagkikita, ay hindi pa nito nagawang kalimutan ng pagmamahal nito para sa babaeng yon. Kahit na siguro makipagkompetensya sa rito, ay wala siyang tsansang manalo kahit nakatiting man lang. Jocelyn, anong ibig mo sabihin sa sinabi mo? Pinamalit mo ba ako at pinagtatawanan? Hindi, pinupuri kita Mr. De La Rosa. Sarkastikong sabi niya rito na may pairap pa. Hindi ko alam na matalas na palang dila mo ngayon, sabi nito sa kanya bigla. Sa katunayan ay ganun na talaga siya magsalita, ngunit ang lagi lang kasi nitong nakikitang ugali niya ay ang pagiging mabait at masunurin niya dahil hindi naman niya pinapakita dito noon ng pag-uugaling ganun. Sa katunayan ng bata pa siya ay palagi na lamang siyang inaasar ng mga batang kaedad niya.
Dahil lamang sa pagiging sugarol ng kanyang ama. Kung hindi siya natutong lumaban, baka palagi na lamang siyang binubulit, baka malala pa ay baka bugbugin pa siya. Ngunit nang tuluyan na siyang nagpakasal dito ay kinalimutan na niya at binaon ng ugali niya ng yon at naging tila isang kuting na napakamasunurin dito. At napakalambing, maraming beses na hinablos ni Carter ang buhok niya noon at pagkatapos ay malambing na sinabi sa kanya na lagi siyang magpapakabait. At dahil doon ay lagi na lamang lumalambot ang kanyang puso sa tuwing ginagawa nito yun sa kanya. Naisip pa niya na kahit ang pusa na laging sumusunod sa may-ari ay hindi naninirahan sa loob ng bahay ay kapag hinaplos mo at kinarga ay magiging masaya ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay mali pala siya. Mali talaga siya. Natatandaan niya pang isang line sa paborito niyang pinapanood na telenovela. Kapag ako ay nagmahal, ako'y handang magpaalipin sa iyo kahit na anong mangyari dahil yun ang magiging kaligayahan ko at dahil sa pagiging masaya ko ay magiging pakiramdam ko ay tila ba isang bulaklak na palaging nakabukadkad dahil sa labis na kaligayahan. Pero anong mapapala niya sa pagiging sunod-sunuran niya dito at kabaitan niya? Sapat ba na dahil mahal niya ito pero wala naman tong pagmamahal sa kanya? Tungkol naman sa bulaklak na namukadkad ay matagal na yung nalanta dahil sa kagagawa nito. Carter, pwede bang hayaan mo naman ako mapag-isa kahit ngayon lang? Ano, bakit hindi ka makasagot? Tanong nito sa kanya't pagkatapos mahigpit na hinawakan itong kamay niya. Ayaw ko ng pag-usapan pa, mabilis na rin namang sagot dito. Biglang napatitig to sa kanya't pagkatapos ay malalim na sinabing, okay then, iba na lang ang gawin natin, sabing to. Anong gagawin? Halos nautal at nalilitong tanong niya dito dahil wala talaga siyang idea sa sinasabi nito. Bigla na lamang bumaba ang mukha nito sa kanya't pagkatapos muli siya nitong hinalikan. At kung kanina ay marahas na siya nitong hinalikan, ngayon ay mas marahas na ng tila ba isang galit na leon na sumasalakay sa kanyang mga labi. Nanlalaki ang mga mata ni Jocelyn ng mga oras na yon at halos hindi makapaniwalang lalaking nasa harapan niya si Carter dahil sa ginagawa nito sa kanya. Yun ang unang beses na nakita niyang pagiging marahas at dominante nito at hindi niya tuloy maiwasang isipin kung ganito ba talaga ito. Hanggang sa bigla na lamang itong tumigil at nag-angat ng ulo pagkatapos ay tinitigan siya. Jocelyn, huwag mong kalimutan na habang kasal pa tayo, ay asawa pa rin kita at hindi kita pinayagang makipagkita o naisipin man lang ang ibang lalaki. Bulong nito sa kanya ngunit nainis siya dahil sa sinabi nito sa kanya. Ikaw ha, araw-araw mo nga iniisip si Roxanne. Sabi niya din naman dito, sino nagsabi sa'yo iniisip ko siya araw-araw? Tanong nito sa kanya at pagkatapos nilapit naman itong kanyang ulo sa tenga nito. Ngayon ay ikaw lang ang tanging laman ng isip ko, Jocelyn. Namamaos na bulong nito sa kanya bigla. Natigilan si Jocelyn bigla nang marinig niya ito. Paano nangyari yun? Mukhang nagbibiro lang ito sa kanya. Naghila siya ng mula sa kanyang pag-iisip ng bigla na lamang dumampi ang labi nito sa kanyang punong tenga. Napapikit siya ng mariin at pagkatapos bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nagmulat siya ng kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala sa nangyayari ng mga oras na yon. Nablangkong isip niya at halos wala siyang maisip. Jocelyn, akin ka lang at mananatiling asawa ko. Bulong nito sa kanya, katawan ko lang ang pag-aari mo. Mabilis naman niyang sagot dito. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba maliban sa akin. Akin ka, Jocelyn. Akin ka.